Si Kajeno ay isang kasuklam-suklam na talunang nagkukunwaring sobrang hina, pero ang totoo ay isa siyang mamaw na Dark Lord na may harem ng malalakas na asasing tinutulungan siya sa mga gabing ganap. Bago ito, si Kajeno ay nabubuhay pa sa nakaraan bilang walang silbing background character sa tunay na mundo kung saan pinapangarap niyang maging matinding vigilante sa pamamagitan ng pag-enroll sa MMA at bugbugin ang mga uslak kada gabi. Sa eskwelahan, ang pakawalang si Akane ay laging sumusubok na kaibiganin siya kahit halata namang ayaw niya. Ginagawa niya ito dahil si Kajeno lang ang natatanging hindi sumasamba sa kanya at bilang isang sikat na personalidad at mayamang spoiled brat ay hindi ito katanggap-tanggap para sa kanya. Pero sa katotohanan, ang pagiging people pleaser ni Akane ay galing sa trauma mula sa kanyang pagiging batang artista kung saan siya ay dinukot ng mga kriminal at inabuso. Dahil sa naranasan, pilit siyang nagpapanggap bilang pangarap ng lahat upang maitago ang pait sa likod ng ngiti. Isang gabi, matapos ang buong araw na paghahanda para sa school festival, ay hinintay ni Akane ang driver niyang susundo dapat ngunit hindi ito dumating. Wala siyang ibang opsyon kundi maglakad pa uwi at yun ang isang bagay na hindi niya ginawa mula nung insidente ng pagdakip. Ang hindi niya alam ay binugbog na pala ng mga kriminal ang kanyang driver sa kung saan at may isang grupo naman ng mga basurang uslak ang papalapit na rin sa kanya. Hindi nagtagal, napalibutan siya at nang patulugin ng mga sanggano gamit ang dinrogang panyo ay nakita niya si Kajenong naglilibot para sa arawang pagtugis nito ng kriminal. Nang magkamalay, nakita niya ang sarili sa abandonadong gusali kung saan ibinunyag ng mga dumukot na pakakawalan siya pagkatapos makuha ang ransom mula sa mayaman niyang magulang. Pero tumindi lalo ang sitwasyon nang pilitin siya ng isa sa mga uslak na sinampal siya matapos nitong lumaban at doon nag-trigger ang lahat ng dati niyang trauma. Nagsimula nang umiyak si Akane pero biglang dumating at umentrada si Kajenong nagpapakilala bilang stylish ruffian slayer. Tulad rin ng kakaiba niyang pangalan, madali niyang pinatumba ang unang kalaban pero ang sumunod na sanggano ay naging hamon. Ang uslak na ito ay ex-military na werdong kinatuwaan ni Kajeno dahil matagal na niyang gustong kumalaban ng isa. Nagsimula ang laban at unang nakalamang ang uslak gamit ang kutsilyo pero pinakita ni Kajeno kung bakit siya ang bida ng gamitin ang mga crowbar para baguhin ang pagmumukha ng kalaban. Pagkatapos nito, pinalaya ni Kajeno si Akane at biglang nawala para magdusa sa kalungkutan at kakulangan ng lakas. Samantala, tinakpan ng mayamang magulang ni Akane ang insidente, pero walang nakatukoy kung sino ang masked vigilanting si Kajeno talaga. Kinabukasan ay binati ni Akane si Kajeno at tinawag siya nito sa tamang pangalan dahil nirerespeto na siya nito. Pero dahil hindi ito isang romcom, natapos din ang ugnayan nila matapos lang ang ilang araw nang mawala si Kajeno dahil sa isang aksidente. Sa kanyang huling sandali, napagtanto niyang may hangganan din ang kanyang lakas at kung magkakaroon ng digmaang nukleyar ay magiging panggatong lang siya. Pero dahil sa pakikialam ng kung ano, muling isinilang si Kajeno sa isang fantasy world na may walang kapantay na magic power at isang harem ng elf girls na humahanga sa kanya. Ngayon, bilang mastermind ng isang underworld crime hunting organization, ay natupad na ni Kajeno ang pangarap niyang maging vigilante kuno na nagtatrabaho sa dilim. Ngunit pinili pa rin niyang magpanggap na background character at itago ang tunay na pagkakakilanlan at lakas. Sa parallel universe na ito, si Kajeno ay ipinanganak sa isang pamilyang nagsasanay ng mga Dark Knight para sa kanilang kaharian. May nakatatanda rin siyang kapatid na babaeng mas malakas kesa sa kanya pero palabas lang ito dahil si Kajeno ang totoong MVP. Habang nagtatago sa dilim at nagpapahirap sa mahihinang humaharang sa kanyang daan, ay nagbigay ang bago niyang lakas ng slimy body coat. Kaya niyang baguhin ito sa mga armas at sa halos kahit anong gustot ginamit niya ito para ipakita sa mga talunan ang lugar nila sa impyerno. Ginagawa niya ito para sa pera gaya ng maraming uslak sa mundo kung saan isa sa kanyang gabi-gabing pangangaso ay napadpad si Kajeno sa isang kakaiba't nakakadiring blob ng karnet na pagpasyahan itong gawing punching bag hanggat kaya nito. Ngunit isang araw habang ginagawa niya yon, ang blob ng karne ay naging isang magandang elf kaya agad niyang binago ang unang plano. Nang magkamalay ang babaeng ito, pumorma si Kajenong parang uslak at nagkunwaring parang isang overlord na kakapalaya lang rito sa sumpa. Dinagdag pa niya ang kabalbalang kwento tungkol sa demon lord na si Diablos, na ang mga alagad nito ang nagtulak sa kanyang maging slime dahil isa siya sa 3 descendant ng mga bayaning tumapos rito. Nang mapansing bumibenta ang kwento niya, sumagad pa si Kajeno at pinalitan ang pangalan mula sa wannabe Ruffian Slayer patungong Shadow at inayatong sumali sa pagtugis kay Diablos. Ang mangmang na elf na si Alpha ay agad naniwala at sinumpa ang buhay para protektahan siya. Mula noon, ang mga imbento ni Kajeno ay nagdulot sa kanya ng mga simp na kalaunan ay ginawang personal na fan club niyang tinatawag na Shadow Garden.
Samantala, patuloy niyang pinanindigan ang pagiging talunan sa sadyang pagpapatalo sa kapatid na si Claire, na laging umaastang mas magaling rito. Pagdating ng 15 taon ni Claire, dapat na siyang ipadala sa Academy of Dark Knights pero nung araw ng kanyang pag-alis, ay bigla siyang nawala. Naisip ng harem ni Kageno na ito ay gawa ng kulto ni Diablos na maaaring nagkamali sa pagkakakilanlan ni Claire bilang descendant ng bayani, at naisip ni Kagenong dahil sa imbento niya ay iniisip na nilang bawat uslak ay kulto. Kahit ganon, tumulong ang akting niya para magpanggap at nagpasya ang grupong hanapin at hulihin ang mga dumukot rito nung gabi. Samantala, habang nakakulong si Claire ay nagalit to nang banggitin ng dumukot ritong tatargetin nila si Kagenong naglantad sa kanyang brother complex. Ngunit sinapak lang siya ng uslak hanggang mawalan ng malay at inihayag na gusto nitong subukan ang dugo niya para sa ritual, na agad nasira nang dumating si Kageno at ang kanyang grupo. Lumalabas na totoo pala ang inimbento ni Kageno at ang mga steroid junkie ay tunay na miyembro ng kulto ni Diablos na sinusubukan siyang buhayin. Inatake ni Alpha at ng mga babae ang nandukot pero nakatakas ito, ngunit humarap lang sa plot armor ni Kageno. Madaling naiwasan ni Kageno ang mga atake ng malaking uslak at sa ilang mabilis na hiwa ng espada ay ginawa niya itong jigsaw puzzle. Lalong nagwala ang basura sa epekto ng power boosting drugs pero kahit nag-full super saiyan ito ay natalo pa rin kay Kageno. Pagkatapos ay bumalik si Claire sa bahay at nagtungo na sa Night Academy. Nang wala na ito, akala ni Kagenong makakapag-relax na siya ng kaunti pero nagulo ang lahat ng ibunyag ni Alpha at ng mga babaeng maghihiwalay na sila ng landas para ituloy ang kanya-kanya nilang buhay. Nag-isip si Kageno kung saan nagkulang ang Riz, pero nangako ang mga babaeng mananatili silang konektado hanggat hinahabol si Diablos at ang kulto. Lumipas ang ilang taon at nagpunta si Kageno sa kapital para mag-enroll din sa night school, ngunit dahil kailangan pa rin niyang magpanggap bilang isang talunan ay sinikap niyang umiwas sa anumang klaseng atensyon. Tumira siya sa pinakamurang dorm, nakipagkaibigan sa mga mabahong uslak, at pumusta ng kakaiba para mapahiya't mapanatili ang pagiging background character. Isang umaga ay pinilit siya ng mga kaibigang tuparin ang parusa sa isang natalong pustahang umamin ng pag-ibig sa it girl ng paaralang si Princess Alexia, na hindi kailanman pumayag na makipag-date at laging dinudurog ang ego ng sinumang magtangkang magtapat sa kanya. Sa kanyang masophistikong estilo ay umamin si Kageno habang nauutal at tumatalsik ang laway pero nasira lang ang plano niya nang biglang pumayag si Alexia. Nabaling siya sa landas ng isang rom-com protagonist at nagulat ang mga kaibigan niya kung saan siya humugot ng ganoong Riz. Kinabukasan, sumama si Alexia sa kanila sa lunch at dahil sa bigat ng bulsa nito, nakatikim ng karne ang mga kuripot na kaibigan sa unang pagkakataon. Si Kagenong gusto sanang hiwalayan siya ni Alexia para makabalik sa dating basurang buhay ay nilamon ito lahat pero lalo pang natuwa si Alexia roon. Kalaunan, dinala siya nito sa fencing lessons kung saan si Zenon, na pinuno ng Royal Knights, ang nagtuturo. Nagbigay si Zenon ng litanya tungkol sa pakikipaglaban para sa mas nakakabuti pero mas abala si Kageno sa kakaibang estilo ng espada ni Alexia. Napansin niyang sumusunod lang ito sa mga patakaran at walang kahanga-hanga sa teknik na isang bagay na gusto niya. Paglaon, narinig ni Kageno ang pag-uusap ni Alexia at Zenon at nalaman niyang ikakasal ang dalawa kaya inisip niyang pinaglalaruan lang siya ni Alexia. Tinangka ni Kagenong makipaghiwalay pero nalaman niyang ibinisto na ng kanyang mga kaibigan ang kanilang pustahan at ang peking pag-amin niya. Tinakot siya ni Alexiang mananatili bilang kabit pero di gaanong gumana ang mga banta kumpara sa kumikislap na mga ginto kung saan parang tapat na aso si Kagenong nagwagwag ng buntot. Mula noon, kahit tawagin siyang gold digger ng lahat, ay nanatili ito sa tabi ni Alexia para labanan ang inflation na unti-unting kinainisan ni Zenon. Kalaunan, habang nagrereklamo si Alexia tungkol rito, tahimik lang na nakikinig si Kageno pero tinanong niya kung bakit ayaw nitong pakasalan si Zenong tila perpekto naman. Sumagot si Alexiang sobrang perpekto ni Zenon kaya duda siyang baka may tinatago itong kung anong kahinaan o kabaliwan. Di nagtagal, habang pauwi, ay sinimulang laitin ni Alexia ang fencing style ni Kageno, tinawag tong pangkaraniwan pero sinabi nitong gusto niya ang style ni Alexia kahit plain at boring din ito. Dahil dito, na-trigger si Alexia, at pagkatapos niyang magreklamong gusto niyang maging kasing galing ng prodigal na kapatid at kinainisan niya si Kageno, ay bumaba siya ng tren. Gayunpaman, agad siyang natapatan ng karma kung saan nadukot siya pauwi. Kinabukasan, hinuli ni Zenon si Kageno bilang pangunahing suspect sa pagdukot kay Alexia at hindi siya pumalag. Samantala, natagpuan ni Alexia ang sariling nakakulong sa isang seldang katabi ng kakaibang nilalang. Inisip ni Alexiang si Kageno ang may gawa nito pero dumating ang baliw na siyentipikong uhaw sa Royal Blood kung saan sinabi nitong gagamitin niya yon para buhayin ang Demon King.
Samantala, si Kageno naman ay binubugbog ng mga tauhan ni Zenon, pero mas nasisiyahan pa siya sa sakit na dulot nito. Dahil sa sobrang kauslakan ng mga basurang ito, nakipagkumpetensya pa si Kageno sa isip niya kung sino ang mas aktong uslak sa kanila. Sa laboratorio ng baliw, hindi sapat ang dugong nakuha niya kay Alexia at binaling ang galit sa kakaibang nilalang kaya kinuha muli ni Alexia ang atensyon niya para maligtas ito. Hindi nagtagumpay si Alexia sa taktika dahil pinakain lang siya ng kadiring bagay na tuluyang sumira sa pagkatao niya. Samantala, sa akademi ay nakipagpulong si Zenon sa nakatatandang kapatid ni Alexia at prinsesa ng estadong si Iris para magplano sa pagliligtas ng kapatid niya. Ang isa naman ay nagkaroon ng mental breakdown nang malaman ang pagkakadakip kay Kageno at nagpumilit na umalis sa dormitoryo para iligtas ito. Ilang gabi ang lumipas, nang malayang pinauwi si Kageno ay napansin niyang sinusundan siya pero agad itong inasikaso ni Alpha ng tahimik. Muling nagpakita si Alpha sa kwarto ni Kageno at sinabing bumalik siya agad nang malaman niyang nasa panganib ito. Nagulat si Kageno dahil hindi niya inaasahang makikita pa uli si Alphang patuloy pa ring pinapalaki ang Shadow Garden at lalong kinagulat ni Kageno nang matukoy ni Alphang dinukot rin si Alexia ng demonic cult. Di pa natapos ang pagsimp ni Alpha dahil tahimik siyang humiga sa tabi nito at hinubad ang suot at tinanong ang relasyon nila ni Alexia ang halatang nagsiselos. Umalis rin siya ng tahimik ng mangako si Kagenong lahat yon ay palabas lang at sinabi ritong si Beta ay kikitain siya. Para salubungin si Beta, inilabas niya ang lahat ng vintage paintings at alak na nakuha mula sa sideline bilang magnanakaw at tapat na aso kung saan epektibo ito nang pumasok si Beta sa dorm at narinig ang deep Batman voice ni Kageno. Ang simp ay agad na nag-init at nabahala sa kanyang nakita't ibinunyag na sila at ang iba pang mga babae niya ay nagpaplano ng revolusyon laban sa kulto ngayong gabi. Habang sinisimulan ni Kageno ang self-imposed na misyon, dalawa pang tauhan ni Zenon ang nagtangkang idikit sa kanya ang amoy ni Alexia pero ginawa lang silang basahan ni Kageno ng sariling dugo na tinala ni Beta. Sinimulan ng harem ni Kageno ang misyon at ganun din ang grupo ni Iris na hinahanap rin si Alexia. Samantala, bumalik ang baliw na uslak sa selda ni Alexia at tinurukan ang nilalang ng dugo nito't umaasang mabubuhay ang Demon Lord. Ngunit bigo ang Frankenstein experiment niya at naging isang uhaw sa dugong halimaw ang nilalang na una munang ginawang giniling ang siyentipikong baliw. Nakakagulat na din ito sinaktan si Alexia at pinutol pa ang mga kadena niya bago ito lumabas ng selda niya at pumunta sa lungsod. Nang makalabas naman si Alexia sa lugar, nandiri siyang makita ang basurang mukha ni Zenon at napagtanto niyang ito ang dumakip at tumorture sa kanya. Dahil alam kung paano inisin, kinumpara niya ang imperior na dugo nito sa kapatid na si Iris na nagpasabog sa galit niya. Ngunit dahil hindi ito gaya sa Naruto, ang emosyonal niyang power-up ay walang silbi at natalo siya kay Zenon. Alam niyang tapos na siya kaya nagdasal si Alexia para sa himala na dumating sa anyo ni Kageno. Pagkatapos ng kabalbalang litanya, nagpakita si Kageno at agad naman siyang nakilala ni Zenon bilang masked vigilanting nangangaso ng uslak tuwing gabi. Inakala ni Zenong may laban siya, kaya minaliit nito si Kageno, ngunit agad pinakain ni Kageno ang sarili niyang salita. Habang nakatitig si Zenon rito, nakatakas naman ang halimaw at nagsimulang maghasik ng lagim sa lungsod. Sinubukan ng mga knight sa ilalim ng utos ni Iris na pigilan ito pero ginawa lang silang mga langaw. Nagkunwari si Iris na bayanit sinubukang hiwain ang halimaw ngunit kaya nitong pagalingin ang sarili kahit maputulan pa. Ang prinsesang uslak ay nagdesisyong tadtarin ang halimaw upang pigilan itong mag-regen pero nabigo din kaya napilitang pumagitna si Alpha. Agad na intindihan ni Alpha ang nais ng halimaw na ma-exorcise kaya gamit ang mabilis na galaw ay tuluyan niya tong winasak at pinalaya mula sa sumpa. Nang mawala na at magtagumpay si Alpha, naging ganap na elf simp si Iris at tinanong ang pangalan ni Alpha pero sinabi nitong umupo at magsaya sa palabas. Samantala, ang basurang talunan ay lumaklak ng steroids bago lumaban kay Kageno pero kahit ganun ay madali pa rin siyang natalo. Sinadya ni Kagenong kutyain ang madaldal nitong bungangang nauwi sa pag-inom nito ng mas marami pa. Sa palitan ng mga atake sa pagitan ng kanilang mga espada, napansin ni Alexiang bagamat sobrang lakas ni Kageno, karaniwan at nakakabagot lang ang teknik nitong gaya rin ng kanya. Sa kabilang banda, matapos muling matalo kay Kageno ay sinuot ni Zenon ang huling Halloween costume at tinawag ang sarili bilang Chosen One pero ginamit ni Kageno ang Ultimate Atomic Level Attack at tuluyang winasak si Zenon. Habang kumikislap ang atake sa buong lungsod, lahat ng fangirl ni Kageno ay nakaramdam ng kung ano't si Alexia naman ay nagwasiwas ng espada nang mawasak si Zenon at umalis si Kageno. Paglaon, dumating ang walang silbing kapatid at niyakap siya't natuwang buhay pa ito bago tapusin ang mga isyu nila. Kinabukasan, nakipagkita si Alexia kay Kageno at nagpasalamat dahil pinuri ang fencing style niya at namumula ang pisnging nagtanong kung maaari silang magpatuloy sa pagdedate.
Agad tong tinanggihan ng Uslak kaya nagalit siya at binunot ang espada at sumugod rito. Samantala, ang harem ni Kajenong di pa nakaka-recover sa nakakamanghang galaw nito ay nag-usap tungkol sa mga poser na nagpapanggap bilang Shadow Garden kung saan nagpasya silang burahin ito. Sa kabilang banda, si Iris na naghinalang sangkot si Zenon sa pagdukot kay Alexia ay lumikha ng hiwalay na grupo ng mga knight na wala sa ilalim ni Zenon. Bukod rito, nakadiskubre siya ng relic na makakatulong umanong mahanap ang kulto ni Diablos at may pink head na naroon para i-decipher ito. Sa unang araw nito ay nabangga niya si Kajenong kakaligtas lang sa galit ni Alexia kung saan agad naman tong nahulog sa kanya. Paglaon, may mga nakamaskrang vigilanting tumatapos ng mga tao sa buong bayan sa ngalan ng Shadow Garden habang naninindigan naman si Kajeno sa mga kaibigang birhen pa siya matapos ang opisyal na hiwalayan. Napilit naman siya ng mga kaibigang samahan sila sa pagpunta sa isang lokal na superstore na pinakabagong sensasyon ng lungsod. Samantala, ang bagong pinkhead na si Sherry ay pumayag na tulungan si Iris sa relic na nakuha nila sa pagsalakay sa pasilidad ng kulto ni Diablos. Sa lungsod, dumating sila Kajeno sa kanilang destinasyon, ngunit hinarap sila ng mahabang pila. Habang naghihintay, nagmasid si Kajeno at napansin niyang sobrang pamilyar ang bagong tindahan na parabang nakita na niya ito sa kanyang nakaraang buhay. Biglang may babaeng lumapit at hinila siya para sa survey kaya naiwan ang dalawang nagtataka kung kailan pa naging chick magnet ang Uslak. Sa kabilang dako, dinala si Kajeno sa marangyang bahay kung saan natagpuan niya si Gamma na isa sa mga tauhan niya. Ibinunyag ni Gamma na ginamit niya ang lahat ng kaalaman mula kay Kajeno upang itayo ang superstore na kumikita ng milyon. Nagtaka si Kajeno dahil ang walang silbing kabalbalang sinabi niya noon para magmukhang cool ay naging isang paraiso, ngunit hindi na rin nagulat dahil alam niyang henyo si Gamma. Paglaon, inalok ni Gamma si Kajeno na upuan ang tronong inihanda para dito, ngunit nadapa ito at nagka-nosebleed. Nang pumirmi si Kajeno sa pedestal, ang bata sa loob niya ay napasigaw sa tuwa dahil para ng hari pero nagkunwari siyang astig at nagpaulan ng kislap bilang gantimpala sa kanyang mga tauhan dahil mahirap lang siya at wala ring maibigay na iba. Si Gamang tulad ng ibang babae ay kontento na sa minimum nito tinawag yung pinakamagandang araw sa buhay at pinakita kay Kajeno ang bilyong gintong kinita niya. Nanlamig si Kajeno dahil hindi pa nakakita ng ganun karaming pera ngunit nagkunwari siyang astig at tinanong si Gamma sa mga insidente ng panggagaya. Binahagi ni Gamma ang teorya at napaisip si Kajeno kung si Alexia ang nasa likod dahil sa kasaysayan nito ng karahasan. Nang umalis si Kajeno, pinakilala ni Gamma si Nu, na isa sa pinakabagong miyembro ng kanyang chick club at inatasang tumulong kay Kajeno. Bago umalis, humiling si Kajeno kay Gamma ng 3 pack ng tsokolatit palihim na kumuha ng ilang barya dahil pulubi. Pagbalik nila sa dorm kinagabihan, naramdaman niya ang presensya ng isang malapit sa kanila at nagdahilang magbabanyo para sundan ito, ngunit ang natuklasan niya ay nagpapatunay lang na isa siyang Uslak na nagkukunwaring cool. Sa halip na si Alexiang nagkukunwaring Shadow Garden, natagpuan niya itong tinutugis ng impostor na nagpapanggap na sila. Sa halip na tumulong kaagad, si Kajenong Maginoo ay umupo lang at nagsaya habang nanonood ng laban ni Alexia sa maraming vigilante ng magkakasabay. Ngunit nang lumala ang sitwasyon, pumagit na siya at pinadala ang mga ito sa impyerno. Hindi ito kinatuwa ni Alexia at tinanong kung bakit hindi niya ginagamit ang kapangyarihan para sa ikakabuti ng lahat. Sinabihan siya ni Kajenong tumahimik bago umalis at pagkatapos bumagsak ni Alexia, hinabol niya ang ibang Uslak at binigay kay Nu para sa interogasyon. Nang makarating ang balita sa headquarters ng kalaban, ang kanilang pinunong adik sa Goblin Slayer ay inutusan ang kanyang mga tauhan na unahin ang pagkuha ng ninakaw na relic kaysa magdaos ng mga libing. Pagkatapos, ikinuwento ni Alexia kay Iris ang Peking Shadow Garden at sinabi nitong ang interes niya ay di sa kulto o underworld kundi sa pagprotekta sa kaharian. Kinabukasan, naglaro sila Kajeno at mga kaibigan ng round 2 ng pag-amin sa mga gusto nila, at kahit parehong binugbog ng mga nobyo ng mga babae ang mga talunan, nakuha ni Kajeno ang puso ni Sherry na binigyan niya ng tsokolati para matapos lang. Habang nagpapantasya tungkol sa kanilang hinaharap ni Kajeno, habang kinakain ang binigay, sinabi ng amain na ito ay pag-ibig sa unang tingin at inisip na baliw si Kajeno kay Sherry para magbigay ng napakamahal na regalo. Kinabukasan, pumasok si Nu sa paaralan bilang undercover at ipinaalam kay Kajenong ang baliw na nahuli nila ay di pa rin nagsasalita tungkol sa Peking Shadow Garden. Ipinaliwanag pa niyang karamihan sa mga tagasunod ng kulto ay nadrogat na brainwash maliban kay Rex na tanging nakapangalang sundalo. Nainis si Kajeno sa kabalbalan at naniniwalang may mas malalim na rason kung ba't nagpapanggap ang mga ito bilang sila kaya inutusan niya sinong mag-imbestiga. Paglaon, binunyag ng mga kaibigan kay Kajenong nirehistro nila ito sa nalalapit na Bushin Festival para makakuha ng atensyon ng mga babae at matulungan rin silang magkaroon
Sa festival, pinataob ni Claire ang ilang mahihina para mailabas ang naipong inis habang ang mga basurang karakter ay nagtangkang yumaman mula sa pagsusugal ngunit nabigo sila. Habang patuloy na nadaragdagan ng utang, hinarap ni Kajeno ang prinsesang mandirigmang si Ross sa kanyang unang laban at napagtantong kailangan niyang magpatalo para manalo ng Best Side Character Award. Sumugod sila sa isa't isa sa simula ng laban pero kahit napakaraming pagkakataon ni Kajenong talunin si Ross ay pinili niyang umuya ng peking dugo at magpabugbog. Nang bumagsak siya sa lupa, idineklara ng referee na si Ross ang panalo, ngunit bumangon uli si Kajeno at sinabing kaya pa niyang lumaban. Muli siyang natalo ni Ross pero patuloy itong bumangon na parang karakter na may malungkot na kwentong dahilan para respetuhin siya ni Ross. Ginamit ni Ross ang lihim na galaw para tuluyang talunin si Kajeno pero napasali rin sa Simp Club. Nang dalhin sa infirmary at binendang parang mummy, dumating si Shering nagniningning ang mga mata at inaya siyang lumabas sa date. Inalok siya nito ng handmade cookies at nagtaka si Kajeno kung bakit uli napunta sa romcom na landas. Si Shering naniniwalang gusto siyang pakasalan nito ay sinabing mas gustong kaibigan muna sila bago magsiping. Pagkatapos sumang-ayon rito, ipinakilala niya ang kanyang amain na pinuno ng research department ng kaharian. Sa puntong ito, napagtanto ni Kagenong nagkamali siyang umugnay sa mga potensyal na pangunahing tauhan at nagpa siyang magpahinga. Kinagabihan, di mapigilan ni Shering magpantasya muli tungkol kay Kajenot kalaunan ay bumisita kay Alexia para alamin ang tungkol sa relasyon nila dahil sa selos. Matapos malaman na hiwalay na sila, masayang ibinalita ni Shering malaya na siyang makipag-date ritong kinainis naman ni Alexia. Dahil gusto pa rin si Kajeno, nagkumbulsyon si Alexia sa pag-iisip sa dalawang magkasama, ngunit nagkunwari siyang matigas at malamig. Paglaon, nang bumalik si Kajeno sa paaralan, dumating si Ross sa kanilang klase at binanggit ang darating na halalan. Samantala, ginamit ng Goblin Slayer copycat ang antigong relic para mag-cast ng barrier sa paaralan. Napansin ni Kajenong may kakaiba pero nang subukang gamitin ang magic ay nalamang di ito gumagana. Biglang sumugod ang mga nakapangkultong vigilante sa kanilang silid-aralan at inutusan ang lahat na lumuhod pero tumanggi si Ross. Humarap siya gamit ang espada at umastang bayani, ngunit hindi niya alam na hindi gagana ang kanyang magic sa kalaban. Bago pa siya tuluyang mawasak, sumingit si Kajenot niligtas siya, ngunit agad ring sinantabi bilang side character. Sa kabilang banda, ang delusyon ni Ross ay nag-upgrade at inisip niyang sapat na ang pagmamahal nito para ialay ang buhay niya. Bagaman iniisip ng lahat na tapos na si Kajeno, masaya lang siya dahil magkakaroon siya ng kwentong terrorist attack sa kanyang mga apo. Paglaon, nang ang pinuno ng kulto ay kinulong ang mga estudyante sa auditorium habang hinahanap ng mga tauhan ang relic na nakay Sherry, bumangon si Kajeno at natuplasang maaari niyang gamitin ang kanyang magic sa maliit na proporsyon. Samantala, nang matuklasan na ni Sherry kung paano i-decode ang relic ay biglang sumugod si Rex sa kanyang kwarto at sinabi sa kanyang naroon siya upang nakawin ang relic para sa kanyang boss kapalit ng kalayaang makapaghasik ng malaking kaguluhan. Winasiwas nito ang espada't akala niyang tapos na si Sherry, ngunit dumating ang kanyang aso't sinabing madali tong wawasakin. Nang tumakas si Sherry iniwan ang lahat kay Kajeno, nag-obserba siya mula sa rooftop tulad ng tipikal na mamaw na Dark Lord at nainis dahil ang mga impostor ay umatake, habang maliwanag pa kahit tinatawag ang sariling mga shadow. Napansin niya ring lahat ng kanilang pamamaraan ay nakaayon sa libro at tinipon nila ang lahat ng bihag sa auditorium kung saan marahil naroon ang pinuno. Pero dahil hindi estilo ni Kajeno ang umatake, bago magbukang liwayway, nanatili siya sa aninot unti-unting winasak ang bawat unit. Bigla niyang nakita ang pink na uslak na tumatakbo sa pasilyong ganap na lantad kaya lihim tong iniligtas sa pagtapos sa lahat ng mga tumarget sa kanya. Nang dumating na ang oras para magpakita, lumitaw siya bilang kanyang knight in shining armor at sinalo siya ng matisod. Nagulat ito nang makita ang dugo sa damit at tinanong kung kailangan siyang dalhin sa ospital, ngunit umakto itong matapang at sa halip ay pinagalitan siya sa kapabayaan. Pumunta sila sa library kung saan napagtanto ni Kajenong si Sherry ang bida ng art, ngunit nagtaka kung nasan ang sidekick. Pinaliwanag nito ang tungkol sa relic na gamit ng kaaway upang harangan ang magic nila at pinakitang ang relic niya ay magagamit upang kontrahin ang epekto nito. Sinabi rin niyang ang relic ay humihigop lang ng magic na nalantad na dito noon at napagtanto ni Kajenong maaari siyang gumamit ng katiting na magic na halos hindi nadedetect. Nalaman nilang gumagana lang ang relic sa mga lugar na may concentrated magic energy kaya naisip ni Kajeno na ito ay nasa auditorium kaya naman nagtag-team silang dalawa upang i-decode muna ang relic at pagkatapos ay pigilan ang totoong pinaplano ng Goblin Slayer. Nang bumalik si Kajeno sa silid ni Sherry upang kunin ang instrumento para sa unang bahagi ng kanilang plano, ininsulto ng pinuno ng kulto si Rex at tinawag siyang walang kwenta dahil hindi nito matalo ang isang mahina't walang silbi.
Sinabihan siya ni Rex na bantayan ang sarili dahil kalahati ng kanyang hukbo ay napuksa na bago bumalik para hanapin si Sherry. Ngunit pagbalik sa gusali, nawala ang kanyang mga tauhan at sinalubong siya ni Kageno ng hataw sa kanyang mukha dahil hindi siya makakita ng kahit ano dahil sa bilis ni Kageno. Gumawa ang lampa ng magic net sa paligid upang pigilan si Kageno pero natagpuan niya ito mismo sa gitna ng depensa. Nang ang self-proclaimed supervillain ay ginawang soccer ball ni Kageno, napunta siya sa simbahang puno ng bangkay ng mga kasama't nagsimulang mawala sa katinuan. Sa oras na yon, lumitaw si Kageno sa likod at dinagdag siya sa corpse party. Samantala, si Nu ay nakakuha ng impormasyon sa opisina ni Sheriff na tagpuan ang isang gwardyang dati niyang fan. Dahil galit sa paghihiwalay, naglabas si Nu ng talim para tapusin ito pero humadlang si Kagenong naroon para kunin ang mga instrumentong gagamitin sa relic. Ipinaalam ni Nu na ang mga tauhan niya ay nakapasok na sa paaralan at handang umatake kapag binigyan ng signal at sinabi naman ni Kagenong huwag munang kumilos hanggat di maayos ang relic. Paglaon, habang nagkakasilbi na si Sherry, ang mga estudyanteng nakakulong sa auditorium ay nagsimulang maging balisa. Ang mga knight sa ilalim ni Iris ay nag-aalangang pumasok dahil naghihinala silang may mga traidor sa loob ng gusali habang hinihintay ang signal ni Nu. Si Rose sa kabilang banda ay nag-aalalang kahit pumasok sila ay baka mabigo pa rin sila laban sa masamang kulto ng kalaban. Sa kabilang panig, nagawang paganahin ni Sherry ang relic at dinala si Kageno sa auditorium gamit ang lihim na daang tinuro ng kanyang ama. Ang sinifil na si Kageno ay nagalak sa thrill ng pagiging James Bond, ngunit naalala ni Sherry kung paano brutal na tinapos roon ang kanyang ina ng kanyang amain, na bulag niyang binaliwala sa pag-asang kahit paano ay magkaroon ng isang ama. Habang si Sherry ay papunta sa auditorium, ang ilang baliw sa lugar ay nagpapaputok sa mga estudyanteng walang kalaban-laban na tanawing kinatuwa ng kanilang sadistikong pinuno. Ngunit si Ross na lampa ay tumangging kumilos dahil abala siya sa pag-ihi sa pantalon. Nakita ni Sherry ang lahat ng pagdanak ng dugo at sa galit ay tinapon niya ang relic kung saan tumugon agad ito sa relic na nasa kamay ng pinuno ng kulto't winasak ang barrier. Sa muling pagbalik ng magic, winasak ni Ross ang isang bandido't hinimok ang ibang lumaban rin. Habang nagkakaroon ng kaguluhan, pareho silang sumugod sa isa't isa at nahirapan si Ross sa dami ng mga tumatarget sa kanya. Ngunit nang akalaing tapos na siya, muling pumasok si Kageno sa eksena at pinuri ang kahusayan ni Ross sa espada. Ang bulag na uslak ay hindi rin nakilalang siya pala ang talunang si Kageno. Samantala, nilunod nila Kageno ang kulto gamit ang kapangyarihan, kaya nagpa siya ang duwag na pinunong tumakas. Napansin ito ni Kageno, ngunit bago siya makakilos ay sinunog ng uslak ang buong paaralan. Matapos mailikas ni Ross ang mga estudyante, ay dumating si Iris, ngunit napatunayan pa ring walang silbi. Samantala, si Sherry ay hinahanap ang kanyang ama, ngunit di ito nakita. Ang pinuno naman ng kulto ay nagtungo sa opisina ni Sherry at sinunog rin yon. Lumalabas na ang wannabe Goblin Slayer, ay ang basurang amain pala ni Sherry, at yun ay isang bagay na naisip na ni Kageno. Nang tanungin ang rason, tulad ng bawat kalaban ay naglitanya siya ng malungkot na kwento. Lumalabas na siya ay dating nasa rurok ng sword fighting game, ngunit isang pinsala ang nagpatalsik sa kanya, kaya ngayon ay masama ang loob niya at tila nagtatampisaw sa tantrum. Pinagmalaki pa ng walang hiya kung paano niya tinapos ang ina ni Sherry, dahil ito ay hadlang sa kanyang mga plano't kalaunan ay inanyayahan si Kageno sa isang laban ng mga kamao nang ipakita nitong hindi siya interesado dito o sa kanyang nakaraan. Isang galaw mula sa matanda ang nagpadala kay Kageno sa katapusan, ngunit mulitong nabuhay bilang tunay na masamang Dark Lord. Nang makitang di ito mapapantayan ay napagtanto niyang katapusan na, maliban kung mag-steroids. Pagkatapos, naging Voldemort siyang may buhok, ngunit si Kageno ay nanatiling nakatayo't iniwasan ang lahat ng atake't hiniwa ito. Nang magaya sa kapalaran ng ina ni Sherry, pumasok ang uslak na pink head at nawala sa katinuan habang nagluluksa para sa basurang ginawa siyang ulila. Samantala, umalis si Kagenong di sinasabi ang katotohanan. Kinabukasan, si Kageno ay naging pandaigdigang kontrabida sa unahan ng balitang isang bagay na hindi nagustuhan ni Alpha at ng kanyang mga alagad. Samantala, lumapit si Sherry sa kanya habang ang basurang paaralan ay tuluyang nagsarat binunyag na pupunta siya sa ibang lungsod para sa pananaliksik. Nang magtanong si Kageno ay sinabi nitong lihim yon at nagpaalam ang dalawa sa isa't isa. Sa mga sumunod na araw, tinamasa ni Kageno ang tahimik na buhay matapos iwasan ang kapatid at nakatanggap ng liham mula kay Alphang inaaya siya sa banal na lugar. Samantala, ang grupo niya ng Simp ay lumawak pa kay Delta at Epsilon na di naniniwalang makatarungan ang pagiging flat. Sa katunayan, gamit ang kapangyarihang ibinigay ni Kageno, dinagdagan niya ang sarili upang makipagkumpetensya kay Beta.
Samantala, ang natural na maganda ay ginugugol ang oras sa pagsusulat ng fanfiction kung saan si Kageno ang bidang kanyang pangarap. Ngunit nang siya ay malagay sa writer's block, walang opsyon si Beta kundi lumabas at harapin si Epsilon sa laban ng mga asset. Sa kasamaang palad, dahil hindi naman slime ang numero unong katangian ni Epsilon, ginamit niya ang masamang ugali upang mga tuwirang si Kageno ay mas uhaw sa kanya nang dahil rin sa kanyang mas malaking dinadala. Bagaman hindi sang-ayon si Beta, naputol agad ang kanilang pagtatalo nang dumating ang isang balita mula kay Alpha. Samantala, nakipagkita si Gamma kay Iris at Alexia sa department store at tinulungan sila para sa guest appearance ni Alexia sa kompetisyon sa banal na lugar. Binigyan din niya ito ng ilang premium chocolate balls, at kalaunan, ay tinulungan si Alexiang pumili ng kung ano-ano mula sa kanyang paraiso ng panloob. Ngunit naniniwala si Iris na hindi dapat masyadong maraming balat ang ipakita ni Alexia, pero kinumbinsi siya nito sa kabaliktaran gamit ang kanyang perpektong riz, at pinaatras sa dingding. Sa kabilang banda, ang pinakabago sa fan club ni Kagenong si Ross ay sumama sa banal na lugar habang nagpapantasya sa pagsagip nito sa arsonist attack at pagbibigay ng kanyang buong puso. Ngunit si Kageno ay hindi gaanong natutuwa sa uslak na nasa kanyang mukha't tinulak ito palayo para sa kanyang kinakailangang personal na espasyo. Habang ang delusyonal ay patuloy na nagsasalita sa kanilang paparating na kasal at 3 anak, si Kageno ay nagsasaliksik tungkol sa lokal na relihiyon, mga banal na aral, at mga paniniwala tungkol sa 3 maalamat na bayaning bumaba sa banal na lugar noon. Nang makarating, dinala ni Ross si Kageno sa lokal na pamilihan kung saan nakakita siya ng keychain na simbolo ng pagputol ng pinakadakilang bayaning si Olivier sa braso ni Diablos. Sinabi rin niyang ang maalamat na kamay ay selyado sa mga guho ng isang lugar na tinatawag na sanctuary sa malapit bago ito dalhin sa isang book haul. Nagulat itong ang paborito niyang romcom author ay si Beta pala, na kasalukuyang nagbebenta ng piniratang bersyon ng Cinderella para sa ilang milyon. Kinuha pa rin niya ang pirma nito, ngunit tinanong ang basurang utak kung ba't di ginamit ang talino sa pera gaya ni Gamma at Beta. Paglaon, habang inihahambing ang pirma kay Ross, napagtanto nilang sinulat ni Beta ang kanya sa sinaunang lengguwaheng tinakpan ni Kageno. Samantala, ang mapusok na bersyon ni Alpha ay sumalakay sa lokal na simbahan, pero natagpuang ang arsobispo ay tinapos na kasama ng mga aliporhes. Dito siya napatanong kung ano kaya ang tinatago nito, ngunit umalis rin bago siya mahuli. Nang gabi, pinagmamasdan ni Kageno ang lungsod habang masaya siyang kumakain ng ice cream, at kalaunan ay naging ganap na sadistiko nang gamitin ang ice cream stick upang hiwain ang isang impostor sa 3. Sa sandaling iyon, sumulpot si Epsilon at sinubukang kunin ang atensyon niya gamit ang kargada, ngunit mas interesado ang uslak na makakuha ng impormasyon tungkol sa kasalukuyang misyon kaysa sa mga slime implant. Matapos marinig ang ulat, sinabi ni Kagenong isasagawa niya ang bahagi ng misyon sa kung paano gusto't umalis. Sa sumunod na gabi, pumunta siya sa lokal na hot spring upang tamasahin ang kapayapaan mula sa nakakainis na mga fangirl, pero naroon ang pasimuno ng harem sa parehong inn. Bagaman tuluyan niyang binaliwala ang presensya nito, hindi makapaniwala si Alexia sa swerteng nagkita silang nakahubad matapos bumili ng mamahaling mga panloob. Gayunpaman, bilang uhaw na babae ay di niya rin maiwasang tumitig rito, at sinabing masaya siyang buhay pa ito matapos masugatan ng malala. Habang sinusubukang ipagpatuloy ang pag-uusap, isiniwalat ni Alexiang naroon siya upang dumalo sa paparating na pagsubok ng Diyos at natutunang si Kageno ay naroon lang bilang aksidental na turistang hindi alam ang mga kaganapan. Pinaliwanag nitong ang mga napiling mandirigma ay nagsasamon ng malalakas na emperador at nakikipaglaban sa kanila, pero di interesado si Kageno sa ganon. Nang mapagtanto ito, binanggit ni Alexiang nadismaya siya dahil di nakakuha ng kahit anong pansin mula rito't pinaliwanag ni Kagenong gusto niyang manatili lang ng payapa sa hot spring. Sa halip, sinabi niya kay Alexiang huwag titigan ang Excalibur, kaya ininsulto siya nito sa delusyong ang hamak na uod ay Excalibur, ngunit agad siyang napatunayang mali nang tumayo ito at ipakita ang kanyang alaga sa kanya. Matapos umalis, naiwan ang kawawang babaeng nalulumbay at kinukwestiyon ang buong buhay. Sa sumunod na araw, nagsimula ang seremonya sa mahaba't nakakabagot na talumpati ng bagong arsobispo, habang si Alexia ay kinukutya ang kalbo sa pagwawalang bahala sa pagkamatay ng naunang arsobispong tila di ito nangyari. Naalala rin niya kung paano kinansela ang kanilang inspeksyon at pinahiya, na higit pang nagpaigting sa kanyang galit. Ngunit agad natuon ang kanyang atensyon kay Beth at sa kanyang napakalaking sukat ng ito ay ipakilala bilang guest of honor kasunod ng tagumpay ng mga nobela. Umusbong ang sigaw ng madla ng yumuko ito at ipakita ang mga asset, habang ang insecure na si Alexia ay nagalit dahil di siya nakatanggap ng pareho. Ang inggit ni Beta kay Alexia sa pagiging ex ni Kageno ay di rin nakakatulong, at ang init sa pagitan ng mga babae ay naging halata mula simula.
Nabaon naman ang kanilang pagtatalo nang ipakilala si Ross kung saan doon na rin nagsimula ang pagsubok. Ang unang contender na mukhang hindi nagtrabaho kahit isang araw sa buong buhay ay tumawag sa mga sinaunang mandirigma ngunit walang tumugon rito. Habang nahihiyang bumalik sa chambers, isang mayabang na knight ang pumalit ngunit nakatagpo rin ng parehong kapalaran. Samantala, pinagmamasdan ito ni Kageno mula sa entablado at iniisip ang sariling gumawa ng isang entrada sa gitna ng laban tulad ng bawat usla. Nahihirapan din siya sa kagustuhang pumasok sa field upang talunin ang lahat at ang pangangailangang umupot maging pinakamahusay na extra, ngunit naging alikabok ang pantasya nang biglang tawagin ng announcer ang kanyang pangalan bilang isa sa mga kalahok. Samantala, ang mga babae niya ay pumasok sa lungsod para sa impormasyon at manatili sa partikular na lokasyon. Sa Coliseo, lahat ay ininsulto si Kageno at umaasang isa na naman tong lampang pupulbusin ng mga multo, kaya nahirapan siya sa pagitan ng pagnanais na tumakas at ipahiya ang kanyang sarili o manatili at ibunyag ang kanyang totoong pagkatao. Nagpa siya tong gulatin ang madla sa liwanag at ginawa ang kanyang entrada at nilabas ang madilim niyang altar, igong tiyak na makapagpapataas ng rating ng palabas. Matapos ang kabalbalang litanya, sinamon ni Kageno ang sinaunang multo upang labanan siya habang ang kalbo ay naniniwalang ito ay masyadong mayabang para doon. Ngunit kinain niya ang mga salita nang bumukas ang pinto ng langit sa itaas at isang babae ang lumitaw sa harap ni Kageno bilang kanyang kalaban. Ang nakakatakot na babae ay ang Witch of Calamity na si Aurora, na matagal nang naghasik ng gulo sa parehong langit at lupa. Si Betang nanonood sa taas ay naglabas ng kwaderno mula sa kung saan at humiling sa mabahong kalbungpunan siya ng higit pang impormasyon, habang ang dalawa namang babae ay sobrang hindi natuwa sa kawalan niya ng kahihiyan. Ngunit dahil doon ay pinaliwanag ng kalbo kung gaano kadelikado ang mangkukulam at kung gaano kaliit ang tsansang makaligtas ni Kageno, pero pinabulaanan lang yon ni Alexia. Bilang sertipikadong simp, naniniwala siyang ang pagsubok na ito ay sinasamon lang ang mga singlakas na kalaban, kaya inaasahan niyang kaya ni Kagenong sumabay sa laban nito kay Aurora. Sa kabilang banda, ramdam ni Kageno ang kung ano sa pagitan nilang dalawa habang sinasabi ng kanyang katawan na parang ganon din si Aurorang may parehong interes sa laban. Naniniwala siyang ang laban ay isang paraan ng pakikipag-usap, kaya nilunsad ni Aurora ang unang ataking madali nitong iniwasan. Bagaman iniisip ng kalbong dehado si Kageno, ang kanyang mga fangirl ay naniniwalang walang problema dahil madali siyang umiiwas sa kalaban. Samantala, patuloy na sinasamba ni Kageno ang babae at paglaon ay sinira ang kanyang pinakamalakas na blood web na tuluyan ng tumapos sa laban matapos niya itong hiwain. Sa kabilang banda, masaya si Aurora sa kanyang pagkamatay dahil nauunawaan niya ang wika ng pag-ibig ni Kageno dahil isang sadistiko. Habang tumatakbo si Kageno sa sandaling yon, biglang nabasag ang barrier sa paligid ng Coliseo at may kakaibang magic gate na bumukas at dahil yon kila Alpha. Sa ibang dako, pinuri ni Kageno ang sarili sa napakagandang palabas nang biglang bumukas ang kaparehong magic gate sa harap niya. Ngunit dahil ayaw niyang makaranas ng karagdagang drama ay binaliwala niya ito, pero ang gate ay sumunod sa kanya hanggang sa siya ay sumukot pumasok dito. Sa Coliseo, nag-aalala ang lahat kung bakit ito nangyari at ipinaliwanag ng kalbong maaaring tumugon ang santuwaryo sa napakalakas na kapangyarihan ni Kageno. Dagdag pa niyang ang gate ay bumubukas lang pag may nagnanais nito at hindi rin kinakailangang maipakita ng pisikal. Inutos niya sa lahat na lumikas sa gusali nang magsimulang bumukas ang pinto, ngunit bago makaalis ang mga babae, dumating ang grupo ni Kageno at sinabi sa lahat na umayos. Tinapos ni Epsilon ang mga gwardiya ng kalbo at pumasok naman si Alpha at Delta sa gate. Si Epsilong tanging naiwan ay hinuli ang kalbo para isama siya at nagbantang hihiwain ang leeg ni Beta gamit ang espada kung sakaling may gawin ang alinman sa mga prinsesang kahina-hinala. Ngunit dahil may kink sa mga espada, si Beta ay gumawa lang ng masasayang tunog habang si Alexia ay naniniwalang wala itong pakialam sa buhay. Biglang may lumabas na nakamaskrang asasing hiniwa ang peking dibdib niyang sobra nitong kinagalit. Bukod roon, ang kay Beta naman ay tumalbog sa harapan niya at napagtanto nitong hindi pa siya maaaring mabisto. Gamit ang kapangyarihan ng slime, ibinalik niya ang pagkababae bago tuluyang nilipol ang asasin. Sinigurado ng baliw na walang nakakita na siya ay flat at hinila ang kalbo sa pintot, kasunod noon ay hinila rin si Beta sa loob. Si Alexia at Ross ang tanging naiwan, kaya tumanggi silang maging ekstrang mga karakter lang at tumalon rin sa gate bago ito tuluyang mawala. Sa kabilang panig, bumagsak sila kay Beta at ginamit ni Alexia ang tsansa upang matiyak na ang kanya ay di peking gaya kay Epsilon. Sa sandaling iyon, dumating ang walang awang si Alpha at pinayagan ang lahat sa mga nais. Habang lumalalim sa santuwaryo, ipinaliwanag ni Alpha sa lahat na ang kasaysayan ni Diablos na alam nila ay kasing peke ng politika sa mundo.
Sa katunayan, ang bayaning si Olivier, na ang estatwa ay natagpuan nila sa santuario, ay babaeng nagkataong kamukha mismo ni Alpha. Dahil sa galit, tinawag siya ng kalbong na bigong eksperimentong nagpatunay sa hinala ni Epsilon sa kasaysayan ng kulto. Si Alexiang ang utak ay di nakapasa sa 3rd grade math ay sumunod kay Alpha sa pinto upang malaman ang katotohanan, ngunit biglang nawala ang elf kasabay ng imahe ni Olivier. Samantala, natagpuan ni Kageno ang kung sino sa pagpasok at tinanong kung siya ang nagsamon rito, ngunit si Aurorang nakatali ay tumanggit nagtanong kung maaari siyang tulungang makaalis. Kinuha ni Kageno ang espada at hiniwa ang straitjacket kung saan nalantad ito ng sobra para sa fan service. Matapos maisuot ang mahikal na damit, hiniling nito kay Kagenong makipagtulungan para makatakas sa memory prison. Nang tanungin ni Kageno kung paano ito gagawin, sinabi niyang dapat lang nilang sirain ang magic core at doon maglalaho ang buong santuario. Ngunit ang problema ay hindi nila magagamit ang magic dahil malapit sila sa puso ng bilangguan, pero sinabi ni Kagenong magagawa niya yun kahit wala ito. Sa ibang dako, pinanood nila Alexia ang alaala ni Olivier para malaman kung paano nag-ipon ang kulto ng mga ulila sa nakaraan upang magsagawa ng mga eksperimento at gawing mga nilalang na may parehong dugo ng bayani at ni Diablos. Samantala, si Kageno at Aurora ay napunta sa greenhouse kung saan nakita nila ang batang Aurorang umiyak. Tinanong ni Kageno ang dahilan nito, ngunit ang witch ay naniniwalang baka naihilang siya sa pantalon noon. Pagkatapos, sinampal niya ang sarili upang sirain ang alaala at nagawa nilang lumipat sa susunod. Sa laboratorio, ipinaliwanag ni Alphang si Olivier ay isa lang sa maraming mga batang nilagyan ng demon cells, ngunit ang kalbo ay nagrasong kailangan nila ng isang malakas na tao upang labanan ang atake ni Diablos kung sakaling siya ay sumalakay. Hindi naniwala si Alpha, at ipinaliwanag na ang misyong inatas kay Olivier ay hindi upang tapusin ang demonyo, kundi para kumuha ng mas maraming cell sa kanya at ituloy ang eksperimento ng simbahan. Nang masira ang alaalang ito, lumipat sila sa laban kung saan maraming mahihinang sumalakay sa demonyo at nagawa nilang nakawin ang brasong ginamit nila sa nakaraan upang simulan ang negosyo sa droga. Ang sunod na alaala ay dinala sila sa puso ng santuario kung saan nakaselyo ang braso ng demonyo at sinabi ni Alpha kung paano pinerpekto ng kulto ang droga para sa eliksir ng immortalidad. Ngunit dahil nakakagawa lang sila ng isang demon ball kada buwang dapat kainin ng isang beses, kada taon para sa immortalidad ay 12 lang ang nagkaroon nito. Sa isang kakaibang pagkakataon, lumalabas na ang kalbo ay isa sa 12 uslak na nanatiling buhay dahil sa mga droga. Naniniwala si Alphang dapat pagbutihin ang droga upang ayusin ang epekto gaya ng pagkakalbot kailangan nila ng mga may dugo ni Olivier tulad ng kanyang sarili. Nang marinig ito, ipinakita ng kalbo ang tunay na kulay at pinalaya ang sarili sa pagkakagapos ngunit sinaksak siya ni Delta at tinapon ito sa ilog sa ilalim nila. Nanermon si Epsilon sa pagiging uslak dahil tinapos ito bago makakuha ng impormasyon, ngunit naniniwala si Alphang buhay pa siya. Tulad ng hinala, tumalon ang uod na may kasamang blob ng karnet hinati ang grupo sa dalawat dinala si Alpha, Beta, at Delta sa isang lugar ng laban kung saan ipinakita niya ang kanyang mumurahing bodysuit. Agad niyang ginamit ang multi-shadow clone jutsu upang dagdagan ang puwersa, ngunit dinurog pa rin siya ni Delta. Ngunit nalaman nitong nawawala ang kanyang magic at ipinahayag ng kalbong yun ay dahil nasa sentro sila ng santuario kaya ang kanilang magic ay nasiselyo habang ang kanya naman ay mas dumadami. Si Delta sa kabilang banda ay hindi natutuwa at sumugod sa kanya ng buong lakas. Samantala, habang nag-aaksaya ng oras si Kageno at Aurora, sila ay napunta sa battlefield kung saan ang witch ay bumagsak ng diretsyo sa kanyang cave. Matapos siyang tulungan, natagpuan nila ang isa pang bersyon ng batang Aurorang umiiyak sa kung saan at nagpasya si Aurorang tapusin na to sa pagkakataong yun. Gamit ang Excalibur, sinubukan niyang wakasan ito, ngunit sinalakay sila ng mga pangit at kadiring zombie. Pumagit na si Kageno upang iligtas siya at kalaunan ay inubos ang Walking Dead Army at nakakuha ng papuri kay Aurora bago salakayin ang maliit upang sirain ang alaala. Sa kabilang banda, pumasok si Epsilon sa santuario at natuklasan ang library kung saan sila nagsasaliksik ng mga eksperimento. Dahil di sigurado kung matatandaan nila ang impormasyon o madadala ang libro, kinunan ng mga babae ang mga pahina nang biglang magsimulang mawala ang kanilang damit na para sa higit pang fan service. Habang iniisip ni Epsilon na ito ay dahil di nila magamit ng maayos ang magic, ang mga blob ng slime niya ay nagretiro rin at siniguro niyang hindi na ito pag-uusapan ng iba habang binabalik ang mga ito. Samantala, nang mapunta si Aurora at Kageno malapit sa Magic Core, ay patuloy si Delta sa pagwasak sa kalbo, ngunit ito ay walang tigil pa ring dumadami habang iniisip na kaya niyang manalo. Gayunpaman, tinapos pa rin ni Delta ang kalbo at nagawang sirain ang alaala.
Habang umihi ang kalbo sa pantalon at nagtatanong kay Alpha kung paano madaling natalo ang 100 clone, sinabi nitong ang 0 ay 0 pa din kahit i-multiply sa kahit ano't yun ang IQ ng clone niya. Samantala, natuklasan ni Kajenot Aurora ang magic sword na dapat puputol sa mga kadena upang mabuksan ang core, ngunit nang subukan ni Kajenong bunutin ito, tinanggihan siya dahil hindi siya ang chosen one kaya wala silang ibang opsyon kundi magdesisyong magpahinga. Sa kabilang dako, ang takot na uslak ay sinamon si Olivier upang harapin si Alpha, ngunit umalis sila bago ang laban dahil nakamit na nila ang layuning makakuha ng impormasyon. Bigla namang natanggap ng uslak ang impormasyong napasok na ang core at sinundan ang mga salarin. Samantala, tinanong ni Kajeno si Aurora kung bakit gustong mawala na mangyayari kapag nabasag ang core. Ipinaliwanag niyang ang paulit-ulit na pagdanas ng masakit na alaala ng nakaraan ay labis para sa kanya at gusto niyang makawala mula rito. Tumango si Kajenot kinalkula niyang marahil ay malapit na ang pagdating ng pangunahing tauhan ng kwento, ngunit siya ay lubos na nadismaya nang dumating ang kalbo. Hindi niya hinayaan ang dalawang makatakas at pinadala si Olivier upang tapusin sila't si Aurorang alam kung gaano siya kalakas ay humiling kay Kajenong umalis ngunit tumanggi ito dahil alam niyang ililigtas siya ng plot armor. Nang magsimula ang laban, ang matinding bilis ni Olivier ay bumagsak sa kanya kung saan napangiti pa ang baliw sa sobrang kagalakan. Nagawa pang hiwain ng bayani ang kanyang braso, ngunit tumanggi pa rin si Kajenong lumaban dahil walang puso si Olivier at ang paglaban ng walang top no jutsu ay talagang di niya estilo. Nang malapit ng matalo uli, pumagit na si Aurora at humiling sa kanyang umalis at nagpasalamat kay Kajeno sa lahat ng nagawa nito, ngunit ang kalbo ay natawa sa ideyang ang witch ay nagtatangkang maging bayani. Matapos marinig ang kanilang kabalbalan, tumanggi si Kajenong tratuhin bilang nangangailangan ng tulong pero bigla siyang tinaga ni Olivier. Ngunit dahil bahagi ito ng plano, ginamit ni Kajeno ang masikip na distansya sa pagitan nila upang hilahin ito palapit at iwanan ito ng hiki sa kanyang leeg upang siya ay mawala. Dahil sa nakakakilabot na tanawin, nagtanong ang kalbo kung paano nakaligtas si Kajeno sa pagkakasaksak at ipinaliwanag nitong kaya niyang ilipat ang mga organ gamit ang magic. Sa taktikang ito ay nagagawa niyang isara ang distansya sa kalaban at kumontra sa pinakamahusay na paraang posible. Tinanong ng kalbo kung may tama ito sa utak bago maglunsad ng pangontra gamit ang 100 kopya ni Olivier, ngunit kahit sa pagkakataong yun ay gumamit lang si Kageno ng isang galaw para sa lahat. Nang bumalik ang magic, pinaliwanag niyang pinagtibay niya iyon hanggang sa hindi na ito mahigop ng kapaligiran kung saan nakayanan na niyang manipulahin ito sa kasalukuyan. Galit na inutos ng kalbo ang higit pang mga kopya ni Olivier na sumugod pero nilampaso niya lang ang mga ito. Sa huli ay ginamit niya ang atomic energy manipulation upang ilunsad ang huling atake pero tinaga siya sa puso ni Olivier ngunit hindi siya nag-alala at nagawa niyang sirain ang buong santuario at kabilang na doon ang magic core. Samantala, pinapanood ito ng mga kaaway sa malayot paglaon, nagising si Kajeno sa isang harding nakahiga sa kandungan ni Aurora at pinaliwanag sa kanya kung paano nilipat ang kanyang puso sa kanang bahagi upang makaligtas. Dahil di alam kung paano gumagana ang medisina, tinawag niya itong nakakatuwa pero napagtantong naglalaho na. Sa kanyang mga huling sandali, inamin niyang siya ang nagsamon rito dahil nais niyang mawala at kalimutan ang lahat. Ngunit ngayong nakilala siya, ayaw na niyang kalimutan ang oras na ginugol kasama ito. Nagpasalamat din si Kajeno sa kanya dahil sa magandang oras na ibinigay nito bago tuluyang maging alikabok ng bituin. Samantala, habang naglalakad sila Alexia at ang mga babae sa gubat ay nagreklamo si Alexia kung gaano siya kahina't walang silbi sa buong kwentong ito't sumang-ayon si Ross at nagreklamong wala pa rin silang alam tungkol sa kulto o sindikato ni Kajeno. Tinanong ni Beta ang balak niyang gawin, ngunit minungkahi lang ni Alexia ang bumuo silang tatlo ng sariling grupo at mangalap ng impormasyong maaari nilang magamit sa hinaharap. Naniniwala si Betang masyadong uslak si Alexia para maging Sherlock, ngunit sumama pa rin siya. Samantala, nalaman ni Alphang ang core, ang espada, at ang santuario ay winasak ni Kajeno at nagsimp dahil sa kanyang galing. Payag rin siya sa pagpasok ni Beta sa grupo ni Alexia at binulgar ang nakakagulat na balita tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Aurora. Lumalabas na nakipaghalikan mismo si Kajeno sa demonyong si Diablos, ngunit nagpa siya si Alphang itago ito sa kanya't inakalang alam na rin niya. Paglaon, bumili si Gama ng mamahaling ari-ariang puno ng langis sa murang halaga sa pag-asang mapapalawak ang kanyang negosyo at umalis naman si Delta at umastang isang werewolf. Samantala, ipinaalam ni Alexia kay Iris ang koneksyon ng Church of Divine Teachings sa kulto ng mga demonyo at humiling na tuluyan na silang puksain, ngunit tumanggi si Iris dahil wala pa siyang sapat na impluensya upang kumbinsihin ang kanilang amang isang hari. Upang makuha ang impluensyang ito, nais niyang makilahok sa paparating na pista, na isang bagay na kinabahala ni Alexia dahil sa mga kilos ng kultot ng Shadow Garden.
Si Iris na isang delusyonal ay sinabing ang espada niya ay di matatalo kontra sa parehong organisasyon. Naniniwala rin siyang ang mga atake mula kay Shadow at Alpha ay dahil sa mga artifact at hindi sa kanilang tunay na lakas. Kasabay nito, habang nagsasanay si Ross ay biglang sumakit ang puso niya at nakitang may kakaibang pattern na nakamarka sa dibdib. Paglaon, nagsimula ang legendary Bushin Festival at pinanood ni Kageno ang lahat ng mga talunang lumahok mula sa isang gusalit kinalkula kung sinong mananalo at sinong hindi. Nagpantasya rin siya sa pagtanggal ng isang bagay sa wishlist na tinawag niyang pagkukunwaring mahina't walang silbing karakter pero sobrang lakas pala. Upang matupad ito, bumisita siya kay Gamma at nagpatulong sa kanyang magbihis upang makapasok sa festival. Nang tanungin kung bakit, tumanggi siyang ipahayag ang kanyang plano at sinabing huwag nang magtanong. Pagkatapos, inilabas niya ang lahat ng cosplay at gumamit ng cosmetic surgery mula sa 16th century upang baguhin ang anyo ng mukha nito. Pinili niyang maging karaniwang tao na mukhang hindi ngumiti sa loob ng ilang daang taon at kinuba ang likod upang ipakita ang kakulangan ng kumpiyansa. Sa unang araw ng festival, isang mayabang na uslak na may masamang kaso ng pangit na kulay ng buhok na nagkataong kampyon ng dekada ang nagpahinto sa kanya at sinabing magbitiw sa laban dahil siya ay isang mahinang di kailanman mananalo. Hindi pinansin ni Kageno ang babala pero nakaramdam ng kilig matapos mapagtantong maayos ang kanyang naging disguise. Ngunit hindi nag-iisa ang nakakainis na uslak na ito, at may mga simp na sumusunod sa kanya't isa sa mga ito ay isang barakong jack na may topak. Bagaman sa isang tingin ay nakita ni Kagenong siya ang hari ng mga talunan, inisip ng uslak na siya ay kung sino at sinabing sundin si Anros. Dahil dito ay nilabas ni Kageno ang isang linya at sinabing mas malakas lang siya sa pinakamababang aliporhes na lalong kinagalit ng baliw. Sa inis, sinuntok niya si Kageno at pinalipad pero hindi naman talaga nasaktan at tinawag siyang mahina. Na-trigger ito lalo at minudbud siya sa lupa kung saan huminto lang nang sabihin ni Anros na dapat na siyang tumigil. Dahil akalang natuto na sa leksyon, sinabi niya kay Kagenong magbitiw ngunit namangha dahil wala tong pinsala. Napuwersa siyang humingi ng tawad dahil hindi niya pinigilan ang uslak kanina pero tinawag siya ni Kagenong mapagpanggap na dapat manahimik sa sulok. Paglaon, habang naghihintay sa linya sa labas ng festival ground ay pumorma siya ng kakaiba at napaisip kung nakuha na ba niya ang kanyang pwesto bilang Dark Horse at naalala ang naging nakaraang araw. Habang kumakain sila, sinabi ng kaibigang si Skel mula sa paaralan na marahil ang paborito ngayong taon ay si Princess Iris. Sa kanyang pag-uwi ay nakatagpo niya si Ross na sinabing uwi siya sandali upang makipag-engage kay Ashat na kanyang potensyal na pakakasalan. Sinabi pa nito ang sitwasyon sa hindi pagkakasundo ni Alexia at Beta at inisip ni Kagenong dahil siguro yun sa pareho silang may kakaibang tama sa utak. Bago umalis, inalok ni Kageno ang pagkaing binili at sinabi ritong i-relax lang ang kanyang matigas na balikat. Dahil na antig ay hiniling ni Ross na maniwala sa kanya at sa katotohanang pagsisilbihan niya ang mga tao at pumayag si Kageno. Sa kasalukuyan, pinapanood niya ang unang round ng festival kasama ang kaibigan na ginagasta ang lahat ng pera sa pagtaya sa mga talunan. Biglang dumating si Goldie, na kampyong walang talo sa nakaraang dekada at nagpasiklab kay Skel at pinagmamalaki ang kumikislap na katawan bago sabihing nakikilatis ang mga kalahok sa mukha lang. Nang oras na ni Kageno, sinabi niyang may 30 unit lang siya ng lakas kumpara sa 1,300 na binigay niya sa malaking kalaban. Gayunpaman, nagmukha siyang katawa-tawa ng matapilok ang uslak at mahulog sa sariling paa kaya si Kageno ang nanalo. Pero ang totoo ay si Kageno ang sumuntok sa mukha nito, ngunit ginawa niya itong napakabilis na walang nakakita. Si Anros sa kabilang banda ay nakita yon ng kaunti at napagtantong di kayang unawain ng maliit niyang utak ang anomalyang ito. Kinabukasan, nagpakita si Skel sa ni Kageno nang walang pasabit nagdala ng balita tungkol sa pagkawala ni Ross. Sa kabilang dako, nalaman ni Alexia at Beta ang balitang tinaga ni Ross ang kanyang pakakasalan bago tumakas at kahit pa nais ni Betang mag-ingat dahil sa estado ng kanyang pakakasalan. Ang walang pasensyang si Alexia ay gustong makialam at iligtas ito bago siya makulong dahil sa krimen. Nang makipagtalo si Beta sa kanyang hangal at pabayang plano, ay hinawakan siya nito sa kwelyo at nagbantang wawasakin siyang para bangkayan niya. Pag-alis ni Alexia, matapos ang kanyang pambatang tantrum, sinabi ni Beta sa kanyang tauhang bantayan ang lokasyon ni Ross. Samantala, nagbabasa si Kageno ng balita tungkol sa pag-alis ni Ross at humanga sa pagtakas matapos managa ng tao, lalo na sa uslak na pakakasalan. Nang dumating ang kanyang oras sa laban, umalis siya, ngunit nakatagpo ang nakahuod na pinahinto siya at tinanong kung bakit amoy elf ito. Inamin ni Kagenong may mga kaibigan siyang elf, kaya tinanong nito kung may kamukha siya roon. Nang alisin ang hood, napagtanto ni Kagenong siya ay kamukha ni Alpha, ngunit nagsinungaling na wala tong kahawig sa mga kakilala.
Para subukan kung siya ay masamang Panginoong nagtatago o simpleng talunan, winasiwas ng diva ang espada sa kanya, ngunit umiwas siya ritong gaya ng tunay na duwag. Nang mawala ang hinala dahil sa kauslakan, tinulungan siya nitong tumayo't sinabing lalakas rin siya balang araw. Samantala, sinubukan ng Jack mula kanina at ng spoiled na uslap na alamin ang lihim sa lakas ni Kajeno, ngunit sinabi ng Jack na nakatsamba lang ito pero naniniwala si Anros na alam talaga nito ang ginagawa niya. Nang magsimula ang laban ni Goldie at Kajeno, inihayag ni Anros na ang uslap na ito ay hindi talaga masasabing walang talo dahil nagbitiw siya sa mga labang sa tingin niya ay hindi niya kayang ipanalo kahit malakas naman. Sa kabilang dako, sinugod ni Goldie si Kajeno gamit ang makapal at mahabang Excalibur na naiwasan ni Kajeno habang pinapatunog ang lieg. Nagalit ang uslap at nagbigay ng emosyonal na talumpati tungkol sa kakulangan ng ekspresyon ni Kajeno at umaasang bibigyan siya nito ng plot armor. Ngunit kahit nilabas niya ang lihim na makapangyarihang galaw ay bumahing lang si Kajeno at pinatulog siya at nanalo uli sa round na yon. Sa kabilang banda, nakipagpulong si Iris kay Ashat at sa ama ni Ross sa pagkawala nito at nag-alok ng tulong. Ngunit ginamit ni Ashat ang posisyon niya sa pagdukot kay Alexia at sinabing mas gugustuhin nilang ayusin ang pagkawala bilang usaping pampamilyang di sinasangkot ang mga karatig na kaharian. Habang ang kanyang sinabi ay kinainis ni Iris, napansin niyang hindi to gaanong sugatan o nasaksak gaya ng sinasabi sa pahayagan at ang ama ni Ross ay tila wala sa wisyo sa kung anong dahilan. Humingi naman ng tawad si Anros kay Kajeno sa pamamaliit, ngunit sinabing masyado pa ring malakas para matalo nito sa huling round. Si Kajenong nagsasanay mula nang mapanood ang Naruto ay bumulong sa kanyang ito na ang huling babala bago alisin ang mga pabigat sa kanyang braso at ibinagsak ang mga itong parang siya ang pinakamalaking panatiko ni Rock Lee. Di na nakakapagtakang nagulat si Anros ngunit naniniwala pa rin siyang mananalo pero walang pakialam si Kajeno rito. Sa kabilang dako, hinahabol si Ross ng sariling mga kabalyero habang siya ay nasa ilalim ng kanyang lungsod at sinusubukang iligtas ang sarili. Kinabukasan, dumating si Skellsain nang walang pasabi kay Kajeno at ginulo siya tungkol kay Ross dahil inihayag ng kaharian ang malaking gantimpala para sa makakahanap na makakatulong sa kanilang malabanan ang lumalawak na kapitalismo. Bagaman ayaw ni Kajenong gumalaw kahit kaunti, nang makita niyang naglalakad ang kapatid papunta sa bahay ay agad siyang nagbago ng isip at tumakas kasama si Skell. Habang hinahanap si Ross, nakatagpo si Kajeno ng piano sonatang labis niyang minahal sa nakaraang buhay at naghinalang may iba pang binuhay maliban sa kanya. Upang malaman kung sino, pumasok siya sa auditorium na tumutugtog ng piyesa at natagpuang si Epsilon pala ang nagnakaw ng likha ni Beethoven at ng kanyang mga ideya. Nadismaya siya ngunit hindi nagulat at naalala ang mga oras na pinilit siyang mag-aral ng piano noon kahit na ang gusto lang niyang gawin ay tumakbo sa labas at maglaro bilang isang normal na bata. Nagbago ito nang madiskubre niya ang himig na Moonlight at nagsimulang mangarap na tugtugin ito kasabay ng pag-abot sa pandaigdigang dominasyon. Sa kasalukuyan, matapos bigyan si Kajeno ng ergasam sa melodya, ay nagpasalamat si Epsilon sa pagdating at pinuri niya ito sa kasuotan at kung gaano ito kaangkop sa kanyang mga kurbat sobra siyang nahiya. Umalis si Kajeno sa kanyang silid at nagpa siyang nakawin ang pianong nakadisplay sa Music Academy. Samantala, habang si Alexia at Beta ay hinahanap si Ross, ito naman ay nasa mabahong imburnal matapos mapagod ng sobra sa lahat ng sunod-sunod na laban sa mga kabalyero pati sa pagtakas. Bukod dito, nang lumaki ang sugat sa kanyang dibdib ay napagtanto ring malapit na siyang masaniban. Sa huling mga sandali, naalala niya ang huling pakikipagkita sa pakakasalan kung saan napagtanto niyang ang ama ay lutang sa damo at nasa ilalim ng kontrol ni Ashat na pumwersa sa kanyang itutok ang espada rito. Bagaman halos di ito nasugatan, agad tumalikod ang sariling mga tao sa kanya't wala siyang opsyon kundi tumakas. Habang unti-unting nalulunod sa kalungkutan, napukaw ang atensyon niya sa magandang melodya at napagtantong yun ay Moonlight ni Beethoven na kanyang paborito. Nang malaman kung sinong tumutugtog, natagpuan ni Ross si Kajenong tinutupad ang pangarap na gampanan ang alter egong may madilim na musika sa background. Dahil isang uslak, nagsimula siyang pumalakpak at tinanong ni Kajeno kung bakit siya naroon. Nagbigay ito ng inspirasyon sa kanyang maglitan niyang nais protektahan ang lahat pero hindi nagawa. Matapos marinig ito, binigyan siya ni Kajeno ng kanyang magic at sinabing ituloy ang laban bago siya umalis sa kakaibang estilo. Sa paggaling ng sugat sa dibdib, napalibutan siya ng ilang nakamaskrang vigilante pero tinalo niya ang lahat sa isang mabilis na galaw dahil sa lakas ni Kajeno. Dahil sa malakas na impact noon, natagpuan siya ni Alexia at Beta ngunit hiniling ni Ross na iwan siya. Nang mapagtanto ni Betang minana rin ito ang kauslakan ni Kajeno kasama ng kanyang lakas, pinaalala sa kanya ni Alexia ang pangako nilang susuportahan ang isa't isa. Ngunit masyadong pabida si Ross para makipag-usap at sa halip ay nakipaglaban sila kung saan tinalo niya si Alexia.
Matapos tong iwan kay Beta, tuluyan ang umalis si Ross upang opisyal na maging pakawalang vigilante. Sa kabilang banda, bumalik si Kageno sa dorm at natagpuan si Claire na naghihintay sa kanya sa pinto at tila hindi ito masaya na pinaghintay siya roon. Di nagtagal ay hinatak siya pabalik sa bahay at umupo sa kanya't pinahirapan dahil sa pag-aantay ng matagal kaya napatanong kung anong uri ng kink yun. Nagreklamo rin ito na hindi siya sinamahan ni Kageno sa kanayunan noong kanyang summer break at ibinigay sa kanya ang isang tiket para sa Bushin Festival at sinabing dumalo siya kung nais niyang pagbayaran ang kanyang binaling pangako. Habang nahihirapan sa kanyang kapatid, natuklasan ni Alexiang umalis rin si Beta sa lungsod. Kinabukasan, nagsimula ang semifinals ng Bushin Festival at nagtungo si Kageno sa nasabing seksyon kung saan nakatagpo si Iris na nakaupo sa tabi niya. Hindi siya agad nakilala nito, ngunit nang banggitin niya si Claire, napagtanto niyang ito ang parehong batang walang batayan nilang pinahirapan ng dukutin noon si Alexia. Dahil sa pagkakamali, humingi siya ng tawad kay Kageno sa ginawa ng mga kabalyero, kaya kinabahan si Kagenong baka ang espesyal na trato ay sumira sa lahat ng kanyang pinaghirapan upang maging ekstrang karakter. Nais din niyang manatiling magkaibigan sila ng kapatid tulad ng dati, ngunit pinaliwanag ni Kagenong siya ay naroon lang para sa pera. Sa sandaling iyon, tinanong ng iba kung kanino nakasuporta si Iris at sinabi nitong kay Anros. Interesado si Kageno sa nararamdaman nila sa karakter niya, kaya tinanong niya ang tingin nila at nalaman na iniisip nilang ito ay isang mahina't umaaktong pabida dahil lang mayroon siyang bilis. Doon niya napagtantong maaari siyang manalo ng award sa pag-arte sa nakaraang buhay at umalis saglit dahil siya na ang susunod na lalaban. Pagpunta niya sa silid para magpalit, nakita ni Kageno ang elf na ngayon ay alam na niyang si Beatrix na reyna ng fencing. Medyo nagulat si Kageno, ngunit tinanong siya ni Beatrix tungkol kay Alpha at pinalitan ang pagkain kanyang binili nung nakaraan. Sa kabilang banda, dumating si Ashat upang sirain ang mood at tinanong kung sino ang sa tinging mananalo kay Anros at Kageno. Bagaman kinilala ni Iris ang lakas ni Anros, binanggit niya ang kumpiyansang naramdaman sa mata ni Kageno at naniniwala siyang may maliit na tsansatong papalag sa laban. Tama ang kanyang sinabit sa simula ng laban. Ang kayabangan ni Anros ay muling humusga rito't naniniwalang mananalo basta malampasan ang bilis ni Kageno, pero kahit sa paulit-ulit na atake ay di niya masira ang depensa nito. Nang dumating ang pagkakataon ni Kagenong lampasuhin ito, lumitaw siya sa blind spot at sinaksak ito sa balikat, na sumira sa armor nito't tinapos siya sa isang mabilis na galaw. Si Ashat sa kabilang banda ay naihi sa pantalon matapos masaksihan ang kapangyarihan ni Kagenot na istong isali sa kulto ng mga demonyo o tapusin. Paglaon, nilapitan ng talunang uslak si Kagenot humingi ng tawad sa pamamaliit sa kanya't umamin na siya ay naging sobrang yabang. Kinilala rin ni Kageno ang kanyang lakas at nakipagkamay sa kanya bago tahimik na umalis. Samantala, matapos manalo ng patas sa susunod na laban, napansin ni Iris si Beatrix at inaya siyang maging bisita sa susunod na laban. Dahil dito'y inalok naman siya ng kargadong Elven Queen ng pagkain bilang kapalit. Sa araw ng finals, tinamasa ni Kageno ang espesyal na trato sa nasabing seksyon nang dumating si Iris upang istorbohin siya at tinanong kung paano uminom ng kape kung sandi niya yon kaya dahil mapakla. Upang matapos ang pag-uusap, minungkahi niyang magdagdag ng maraming gatas at asukal sa inumin. Matapos gawin, nagustuhan niya ito, ngunit lumabag naman sa patakaran ng kalahati ng mundo. Habang nagsasaya sa katahimikan kung saan parang celebrity si Kageno, dumating si Beatrix ngunit tumanggi ang mga gwardyang payagan siyang ipasok ang armas. Agad nakialam si Iris at matapos ibunyag kung sino siya, ang lahat ng kaninang pabida ay lumuhod sa kanyang harapan at nagsimulang sumipsip upang makuha ang simpatya nito. Ngunit ang kanyang buong pansin ay nakay Kagenong chick magnet na pinaniniwalaan niyang lalo pang lalakas sa hinaharap sa kabila ng pagdududa ng iba. Samantala, dinroga ni Ashat ang amang hari ni Ross bago dalhin sa seremonya upang masigurong makikinig sa lahat ng kanyang mga utos. Ngunit ang tunay na layunin ng uslak ay tapusin ang ama ni Iris, na hari ng karatig na kaharian, upang simulan ang digmaan sa pagitan ng dalawa't hayaan ang kulto ng mga demonyong umunlad at umatake pag ang parehong kaharian ay nasa pinakamahina na. Gayunpaman, sa lakas ng bagong pagkakakilanlan ni Kageno ay kasalukuyan siyang natatakot at nag-iisip kung ano ang gagawin niya kung sakaling sumiklab ang digmaan. Nang siya ay makarating sa seremonya, kasama ang hari, naamoy ni Beatrix ang droga sa hari at binanggit kung gaano siya kabaho kaya na-trigger si Ashat. Ngunit bago siya magsimula ng kung ano ay nakialam si Iris at binalaan siya kung sino ang hinaharap. Nang malaman niyang nakaharap siya sa legendary warrior, mabilis na lumisan ang duwag sa sobrang takot dahil may bago na naman siyang problemang dapat harapin kung nais niyang mapasaya ang demonyong pinaglilingkuran. Paglaon, nagsimula ang huling laban sa pagitan ni Iris at Kagenot pagdapo ng mga mata rito, agad niyang napagtanto kung gaano ito kalakas.
Naisip din niyang wala pang nakakita sa buong kapangyarihan ni Kagenot balak niyang tapusin ito bago pa man yun mapakita. Sa kanyang plano, hinugot niya ang espada't naghangad na tapusin ito sa isang mabilis na galaw ngunit sa kanyang pagkilos, naisip niya ang paghiwa ni Kageno sa kanyang lalamunan at biglang naparalisa. Nagtakat na lito siya kung anong nangyayarit sinubukang muli ngunit ang naisip naman ngayon ay ang kanyang binting na hiwa. Para bang nagising ang Sharingan ng patuloy na ipakita ni Kageno ang mga bisyon ng kanyang katapusan kasabay ng pagpasok ni Ross sa seksyon at natuklasang lahat ng miyembro ng kulto ay naubos na. Lumalabas na kagagawan ito ng Shadow Garden na humihimok sa kanyang ipagpatuloy ang tinakdang misyon. Sa match ground, habang patuloy na umaatras si Iris ng di umaatake, ay nagsimulang magreklamo ang mga manonood kaya napuwersa na siyang sumugod. Ngunit kahit sa pagkakataong ito, pinigilan siya ng isang bisyon at ginamit ni Kageno ang tsansa upang pabagsakin siya. Habang siya ay nilalampaso sa harap ng buong kaharian, umalis sa arena ang dismayado niyang ama habang si Ashat ay nagpapanik sa lakas ni Kageno. Ngunit bago siya makagawa ng anuman, dumating ang mas malaking problemang si Ross at humingi ng tawad sa ama para sa lahat ng kanyang pagkakamali. Pero ang matandang lalaking nasa ilalim dapat ng impluensya ay sumagot at pinatawad siyang kinagalit ni Ashat. Hinugot ni Ross ang espada at sinugod siya, ngunit ginamit nito ang matanda bilang pananggang siya namang sinaksak ni Ross sa proseso. Nagpa siya tong putulin ang kanyang leeg paglaon at binunyag na yon ang kanyang plano upang wakasan ang royal bloodline para hindi na maabuso ni Ashat ang mga ito para sa digmaan. Ngunit bago magawa iyon, sumingit si Kagenot inihayag ang pagkakakilanlan bilang Shadow na nakilala ni Ross bilang bandido mula sa nakaraang nagligtas sa kanya. Matapos aminin siya ang pinakamalaking fangirl, umalis si Ross sa stadium at tinutok ni Kageno ang espada sa mabahong basura, ngunit si Beatrix ay pumagitna't hinarap ito. Dahil sa digmaan, pinatupad ng ama ni Iris ang martial law at inutusan ang mga tauhan na sundan si Ashat. Sa kabilang banda, habang si Kageno at Beatrix ay naglalaban, ang katotohanan tungkol sa tunay niyang pagkakakilanlan ay kinagalit ni Iris at nagbantang tatapusin siya gamit ang sariling lakas. Samantala, si Beatrix ay nahihirapang makasabay sa supersonic speed ni Kageno at laging nabibigo tuwing sumusubok siyang makatama rito. Saktong dumating si Iris na may cheat code sa anyo ng isang artifact, ngunit tinukso siya ni Kageno sa pagiging mahina at paggamit ng kung ano-anong mga paraan. Dahil dito, nagalit siya at pinaputok ang unang atakeng naiwasan ni Kagenong parang wala lang habang umiiwas pa rin sa mga atake ni Beatrix. Nakatagpo naman ni Ross si Alphang nag-alok ng dalawang opsyong una ay sumali sa kanila at patunayan ang sarilit iligtas ang kaharian at pangalawa ay mag-isang sumabak sa landas ng katapusan. Nag-isip ng mabuti ang prinsesa, ngunit sa huli, ay pinili ang unang pagpipilian at opisyal ng naging bahagi ng Shadow Garden. Samantala, dinala ng mga babae si Kageno sa labas dahil doon nababagay ngunit kahit na sunod-sunod ang kanilang atake, ay nakaligtas pa rin siya sa lahat. Nakuha niya ang dalawang crowbar na kanyang paboritong sandata at nakipagbanggaan sa kanila sa isang umaandar na tren at madali ring nakalamang. Habang si Beatrix ay kalmado at mahinahon, si Iris na baliw ay patuloy na nag-iingay kaya pinatahimik niya ito sa isang sipa sa kanyang mukha. Nang mawala, ginamit ni Beatrix ang makapangyarihang atake upang hatiin ang mga crowbar pero nakuha lang niya ang tunay na sandatang slime sword. Dahil dito, naramdaman niyang hindi siya matatalo at sinabi kay Beatrix na ang magic energy niya ay di sapat kaya hindi siya mananalo. Di nagtagal, ang baliw na may pakawalang ugali ay naglunsad kay Kageno ng isa pang fireball pero nakaligtas itong parabang heat resistant. Lalo itong kinagalit ni Iris at nagplano siya ng dalawang hakbang upang mapatumba nila ito, ngunit siya ay tinuhod lang sa babat nilang paso uli. Gayunpaman, kahit naranasan ang pinakamasamang anyo ng pagkatalo ay patuloy pa ring nagkunwaring nasa mataas na posisyon si Iris at nagbantang lahat ng puwersa sa kaharian ay ipinadala laban sa kanya kaya naman wala na siyang matatakbuhan. Dahil sa kabalbalan ay natawa si Kageno at napatanong kung bakit siya ang dapat tumakas at mula saan dahil kung isipin, kahit ang prinsesa ay isang mahina't walang silbing talunan. Dito niya pinakita ang kanyang atomic power at ipinamudmod ang matinding magic sa buong lungsod na halos lipulin ang lahat ng naroroon ngunit di niya sila tinapos bago maglaho. Dahil sa tinamong kahihiyan ay halos mawala sa katinuan si Iris habang umiiyak na tahimik namang pinapanood ni Beatrix. Paglaon, ang balita tungkol sa insidente ay lumabas sa mga pahayagan kung saan si Kageno ay tinaguriang Demon of the Century. Samantala, si Ashat ay pinagalitan ng mga nakakataas sa Demon Cult dahil pinakawalan si Ross ngunit nangako siyang mahuhuli ito sa lalong madaling panahon. Sa kabilang banda, tinanggap si Ross sa training grounds ng Shadow Garden kung saan ang unang hakbang sa pag-aaral ay kung paano gawin ang tamang fan service.
Matapos siyang alisan ng pangalan, katayuan, at pati mga damit, pinilit din siyang kalimutan ang lahat ng alaala, kasama na ang kay Kajenong di naging maganda para sa emosyon nito. Samantala, si Kajeno ay tahimik na tumutugtog ng paboritong sonata at masaya siyang natupad na ang layunin. Doon natapos ang delusyon ni Kajeno habang patuloy sa pagtugtog ng piyesa at sinabing ang oras ng awakening ay malapit na bago umalis.